Hi mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome to my YouTube channel. May spiritual life story mga kaibigan. So ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan is about tinatawag na bautismo. Dahil tayo ay nasa spiritual at ang pangalan ng aking channel is spiritual life. So, ibig sabihin nito ay buhay sa spiritual. Ito ang buhay ko sa spiritual mga kaibigan. Ito ang istorya ng buhay ko sa spiritual. So kaya mga kaibigan, na pag-usapan natin ang sinasabi nilang bautismo. Maraming nagsasabi na kapag ang tao ay nabautismuhan, panigurado ay ligtas siya mga kaibigan. Kanina nga lang, siyempre mahilig tayo sa pakikinig ng mga story about sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo, sa ating kapaligiran mga kaibigan, o sa mga panahon na mga nagdaan na na-discover nila, ginawa nila ng historya o mga kwento. At siyempre bilang mga content creator din sila, ginawa nila ng kwento na ganito kanon. Siyempre napansin ko na may mga nabanggit sila na ang nasabi doon, ang mga nilalang na iba sa atin. Ang sinasabi nila lahat ay masama. Sa totoo lang, doon ko na mga kaibigan na doon sinabi ko, wala namang nilalang na mabuti at masama. Lahat ng nilalang may mabuti, may masama at mabuti. Kahit tayo mga tao, alam ng lahat na may mga taong sinasabing halang ang kaluluwa. May mga taong mapangapi. May mga taong nangbubuli. May mga taong nanggigipit. O kaya sabihin na lang natin, mga api. Ang panggigipit ay pasok sa ugaling mapangapi. Siyempre, inaapi niya. Kaya ginigipit niya yung tao. Ginigipit niya dahil inaapi niya. O hindi pa niya inaapi, hindi niya gigipitin. Diba? So ngayon, sabi ko, kahit anong nilalang, kahit yung mga hayop, may mga hayop na maamo, meron din mga hayop na mailap, tapos mapanganib. May mga hayop na kahit mapanganib, pero kapag naturuan ng maayos, o kaya, halimbawa, maliit pa siya ng hinuli mo at ikaw na yung nagpalaki sa kanya, tinuruan mo ng magandang asal, dinidisiplina mo, kahit hayop, naiintindihan ka, pagdating ng araw, hindi na siya kagaya ng ibang hayop. Siya ay iba na. Kaya sasabihin ko mga kaibigan, huwag nating sabihin na ang iba sa atin ay masama. Dahil sila ay mga nilalang na hindi katulad natin. Kagaya na lang ng kwento kanina na ang pinag-uusapan ay tungkol dun sa mga aswang. Ang sinabi nila, yung mga aswang daw ay lahat masasama. Lahat gumagawa ng kasamaan. Pero may nagsabing aswang na hindi ako kagaya ng iba. Ako ay mabuting klase. O sabihin na nga lang natin mabuting klase. Kaya sabi ko parang tao lang din. May mga tao na nagsisinungaling dahil gumagawa ng kasamaan. So ngayon mga kaibigan, balikan natin ang tinatawag na about bautismo. Kaya nga sabi ng kasama ko, kaya nga daw may bautismo. Para ang tao ay makaligtas sa kaparusahan. So mga kaibigan, lilinawin ko. Ang bautismo ay hindi para iligtas tayo sa kaparusahan ng mahal nating Panginoong Diyos. Ang bautismo ay para linisin ang mga namana nating mga kasalanan simula sa mga
ninuno ng ating mga ninuno ng ating mga magulang at sa ating mga magulang. At pagdating din ng panahon, ang mga henerasyon na sunod sa atin ay kailangan ding magpabautismo, hindi para sila mailigtas, kundi para malinis ang mga minana nilang kasalanan. So iba yung ipinaglalaban ng iba. Hindi sa pagsalungat sa kanila, kung hindi, ito ay katotohanan. Kasi habang ang tao ay nagkakasala, habang ang tao ay gumagawa ng hindi maganda, o habang ang mga tao ay gumagawa ng kalokohan, hindi pwedeng hindi siya magkasala at hindi pwedeng hindi siya maparusahan dahil siya ay nabautismuhan. Sa madaling sabi, hindi siya ligtas sa kanyang maginawang kasalanan kahit siya ay nabautismuhan, mga kaibigan. Kaya ang bautismo ay hindi para iligtas ang tao. At ang bautismo ay hindi pwedeng gawing dahilan na nagagawa ka na lang ng mga labag sa patakaran dahil ikaw ay nabautismuhan. Kadalasan kasi ipinaglalaban ng karamihan na ang bautismo ay nakakapagligtas ng tao. Posible. Kung simula nang ikaw ay mabautismuhan, wala kang ibang gagawin kundi maghanap buhay, magtrabaho, huwag kang mag-isip ng mga kahalayang bagay, mga bagay na makamundo. Ang sayo lang, titingin ka lang sa pagkain, huwag ka nang tumingin sa iba. Mag-isip ka lang ng ikakabuti mo. Magsimba, magdasal sa Panginoon, hindi na mag-isip ng mga bagay. Pero ang tao habang sa isip mayroon pang mga pagnanasa, nag-iisip pa ng mga makamundong bagay. Habang ang tao ay nangangarap ng mas mataas pa sa kung anong mayroon siya. Ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng hindi nagkasala. Dahil ang pagpangarap ng mga mas higit pa sa kung anong mayroon tayo ay para sa akin ay isang pagkakasala dahil masasabing hindi tayo kontento. Pero para sa akin, natural lang na mangarap tayo dahil gusto natin ng buhay na maginhawa. Yung wala tayong masyadong iniisip. Pwede nga ang iisipin lang natin ay ang magdasal sa Panginoon na matulungan tayo na makaligtas sa kanyang galit. Dahil meron na tayo. Hindi tayo naghihirap. Na mabubuhay tayo. Pwede pa tayong tumulong sa iba. Pero dahil habang tayo ay nahihirapan, tayo nangangarap, at minsan nakalimutan na natin kung ano tayo at kung ano ang obligasyon natin sa Panginoon, mga kaibigan. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magkasala at hindi pwedeng ligtas tayo dahil sa bautismo. So yun lang mga kaibigan, at sana ay nakatulong ako sa inyo at nawa ay pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ingat kayo mga kaibigan.